Alright. Binunyag ng NBI Director na si Director Matibag, tinago sa White Plains ang mga ex-Marines mula nung January pa, mga kakabsat. Nako po, Diyos ko Lord Rudy, kaninong bahay ang kaninong bahay ang pinagtaguan ng 18 Marines na yan? Nako po, pasok. Attorney Enzo, Diyos ko Lord Rudy. Nako po, Chabit, okay ka pa ba? Mike Defensor, okay ka pa ba? Attorney Baligot, ano na? Diyos ko Lord. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Ito, mga ayon kay Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng NBI, nagtago daw ang mga ex-Marines na yan, yung 18 ex-Marines na pinresent ni Mike Defensor at ni Attorney Baligod. Nagtago daw yan sa January pa, tipo na yan. Nako po, Nagbini-briefing na yan kung anong sasabihin, kung anong gagawin. At kumbaga ba, Attorney, merong pa-seminar dyan? Diyos ko Lord. tinago sila sa isang bahay sa exclusive na subdivision ng White Plains. Ang tanong, kaninong bahay yan? Kaninong bahay, Attorney? Sa White Plains, talagang yayamanin. Ibig sabihin, mga mayayaman ang ay, grabe. dito, ang nasa likod nito ng 18 ex-Marines na yan. Kaya malaking pera talaga ang involved dyan sa operation na yan ng mga ex-Marines na yan. Big time. Ang tanong, kanino kayang bahay? Yung nasa White Plains na yon. Dalawa lang yan kay Mike Defensor o kay Chabit Singso? Diyos ko Lord, ako po. Ano yan? Ewan ko kung may bahay, dyan ang bahay ni Mike Defensor. Parang si Chabit dyan nga Pero yun ang sabi ni Attorney Melvin Matibag, naalaman na nila ngayon na itong mga ex-Marines na to, January pa lang tipo na sila. Ayun lang. Parang nagda-dry run na ng mga sasabihin. Kasi siyempre, i-interviewin sila. Pag lumabas na sila sa publiko, i-interviewin yan. Dapat, ano ang kanilang mga sasabihin? Consistent, hindi nagbabanggaan. Pero ang sabi ni Attorney Matibag, January pa lang, tipo na, magkakasama na. Ayun lang. Kaya, matindi pala talaga yan, Matindi ang training, Attorney. Talagang mayayaman ang nasa likod niyan. Pinifinance talaga ng todo. White Plains, hindi man lang sa Calamba, Laguna, sa isang subdivision doon na middle class. Ang White Plains, hindi middle class subdivision yan. Exclusive na subdivision yan ng mga pinakamayayaman. Parang Forbes Park yan. Kaya kung doon yan tinago, kung doon yan tinipon, matindi. Ibig sabihin, sa White Plains mismo sila tinago. At mula pa pala January, lagi na magkakasama na yung 80 na yan. Parang may rehearsal na ng kanilang mga sasabihin. Sila, binibrief na. Kaya, yung attorney sumasablay Di ba yung interview nila sa Kapuso Mo Jessica So, nabisto nga ni Jessica So, parang iba na yung sinasabi. 3 bag ba talaga? Ay, 3 maleta? Yung isa, 5 maleta. Ano ba talaga totoo? Diyos ko Lord. Hindi pare-parehas ang script. Nako po, kulang sa training. Diyos ko Lord. Dahil White Plains yung tinuluyan nila, ibig sabihin malalaking tao ang nasa likod nila, mayayaman. At sigurado napakalaking pera nga ang involved dito sa 18 na ex-Marines na to. Malamang. Actually, yan si Philip Lustre Jr. Sabi niya, si Man Scarpio. Malaki ang finance niya dyan. Kay
Para Ilang dyan million sa mga ulit yun? ex-marines na yan. Adictus Rex, ilang Parang milyon? sabi niya, 5 million yata yan. Ilang milyon kada kuan? At saka si Mike Defensor daw, binigyan daw ng pera para magamit sa operations na yan. Kaya talagang malalaking mga mayayaman ang nasa likod niyan. Tinodo Sabi nga Atty. ni Tinodo na. ni Matibag at saka ni Ombudsman Buy, Duterte ang nasa likod niyan. Nako po. Duterte. Really? At tumutulong sigurado yung mga mayayaman din na sumusuporta sa Duterte tulad nila Mike Defensor, nila Chavit Singson. Ngayon ang aalamin kung yung bahay na yun, kanino kaya yun? Tinanong si Atty. Melvin Matibag kung kanino yon, ang sagot niya, hindi niya raw masabi, pero tinanong daw sana si Mike Defensor kung sino nga ang may-ari ng bahay na yun. One day, I will create a website where I will sell my handmade merch. Yeti style. Limited Ha? So just to clarify, the 18 Marines aren't under your custody. They are, tama ito, no? They are, sino nag-aalaga sa kanila, sir? It's Attorney Baligon. They are not under custody. In fact, yes, opo, magkakasama po sila. In fact, doon sa isa pa sa mga na-interview, sinabi nga, they were being housed sa isang safe house dyan sa White Plains. And when we check kung kanino yung bahay ng White Plains, alam na po namin kung sino may-ari. Sino yun? Sino yung bahay sa White Plains? Si Mike, is it Mike Defensor? Dapat tinanong niyo po kanina sa kanya. Hindi ko. Kasi ang kinlaim lang niya Ayan. is transportation. Well, meron po kaming report. We just have yet to validate kung kanino talaga nakarehistro po yung bahay. Ano po? Oo. Pero do you know who? Yes, we have given the information. We just like to be 100% certain kung kanino po yung bahay na yun. Nako po. Okay, Pero does it, mo doon sa isa sa mga Marines po yun na sinabi na doon sila at sila yung kakasama noong January pa po. Agoy. now, does it affect the credibility of the 18 Marines hypothetically if, let's say, they are being housed by either Mike Defensor or anybody in that political sector? Does that affect the credibility or the truth of the allegations? Kasi Yun na syempre, kung mga ex-Marines to, mga walang pera din yan. I mean, alam niyo naman ang kwento ng testigo sa Pilipinas. Kailangan ang testigo sa Pilipinas inaalagaan dahil, alam mo yun, Parang government away po. Ganun, ano po? yeah, Ito yung- regardless of the issue, ha. I mean, in my 32 years as a journalist, ang testigo sa Pilipinas, lumalakas ang loob kapag alam niya kahit papaano, alam mo yun, hindi siya mamamatay, protektado siya, it's Ano naman po yun? practical. Well, Does tama it naman po matter? yun. Kahit po sa fold ng government, meron ng tinatawag na witness protection program eh. Yun po yung legal na pamamaraan. Ngayon po, yung sinasabi nyo, tinatanong nyo kung naapektuhan yung kanila po credibility, doon na nga po natin tinitingnan. Kaya po tinatanong, kailan pa ba to? Kailan kayo magkakasama? Yung pong sinasabi kanina ni former Congressman Mike Defensor, pag pumunta ka sa piskalya, tinapatawag agad. Hindi po totoo yun. Alam nyo naman po yan, lahat tayo nagkaso eh. Pag nagkaso ka, ikaw muna unang tinatanong, ano ba yung reklamo mo? At tandaan po natin, the burden of proof always lies to the accuser. Yun Yeah. po yung Yeah. dapat Tama. tandaan dyan. Nasa So mga gusto 18 po nila Marines. ipatawag namin kaagad yung mga Burden of pinangalanan. Binabanggit na halimbawa si former Speaker Martin Romualdez. Hindi naman po ganun yung sistema. Sa ngayon po base doon sa aming pag-i-interview, wala pong direktang testimonya na nakita nila yung tao o ibinigay doon sa tao. Ang sinasabi lang po palagi, sa bahay nito, sa opisina nito, nakita namin binilang yung pera, naghatid kami ng maleta. Yung mga litrato po, hindi ma-identify kung sino ang kumuha ng litrato at kailan kinuhaan. Kaya po, meron po mga katanungan. And we will never allow the National Bureau of Investigation to be the tool for a fishing expedition. Kung meron po kayong siguradong pangkaso, sigurado kayo na talagang pwede kaso, i-file po natin ng diretso. Kagaya po, naririnig ko si Congressman Mike Defensor, tira siya ng tira. May mga nakawan, mga magnanakaw si ganito. Tanong ko lang po, meron po ba siyang pinahil kahit isang kaso sa mga inakusahan niya magnanakaw? Meron na po ba kayong narinig? That is hindi man po obligasyon nating lahat na Pilipino, but we are duty bound as a Filipino under the law
under the Constitution, under the Revised Penal Code or under the Anti-Graft and Corrupt Practices Law na kung tayo magsuplong, magkaso sa mga taong alam natin na gumawa ng pagkakasala. Kami po dito sa National Bureau of Investigation, kahit sino pong pumunta rito, we will treat them equally. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Pero bistado na mga kapsat. Nasa White Plains talaga mula January pa mga kapsat. So, January, February, March, April na yun. Ako, parang si Bato lang mga kapsat, no? 4 months, 5 months nang nagtatago. Diyos ko po, Lord Rudy. Maraming salamat, Attorney Enzo Recto. Mag-isa pa nga tayo kay Attorney Enzo, mga kapsat. Pero bago yan, countdown ulit tayo. Again, shoutout sa mga bagong pasok. Michael Love, shoutout. Huwag kalimutan mag-like, subscribe. I am Batman, shoutout kapsat. Mark Bonjoy Pangan, Michael Pangan, Nilda Arceo, shoutout po mga kapsat. Alright, countdown tayo ulit. Here we go.